Punto de vista sa maiinit na isyu ng bayan, tiyak mapakikinabangan. Mga ahensyang usad pagong ang serbisyo, kakalampagin. Mga tauhang nakatunganga, gigisingin. Dito lamang yan sa POV, Point of View, kasama ang tambalan na walang inuurungan, Ida C. at Rose Novenario, tuwing Miyerkules at Huwebes, alas 7 ng gabi sa The City Post Facebook page. Okay, nako, magandang Miyerkules po ng gabi. Nagbabalik po ang Point of View or Punto de Vista with Ida C. Ida, kamusta ang iyong mukhang Holy Week ka pa rin. Hindi ka pa naka-move on sa Holy Week mo. Parang tuloy-tuloy. Parang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa na yun. Huwag kang ganyan. Alam mo, hindi naging maganda yung ating karanasan itong Holy Week dahil sunod-sunod na pagkasawi ng mga malalaking personalidad, lalong-lalo na ito si Pope Francis, di ba? Yeah, that made me sad, really. Oo. So, wala tayong magagawa. That's life. And if he was really sick, I guess it's time for him to To rest. rest in heaven. Marami tayong po dapat pagpahingahin na rin no? Kaya lang. Oo, marami. Kaya lang ang tanong, Mananawagan ako mamaya kung sino nang dapat magpahinga. kaya lang ang tanong dyan kung in heaven ba? Chances are no. So ito magbalitaan muna tayo. Bukod po rito sa sunod-sunod na apat na, including Haji Alejandro. Yes. So ito namang larangan ng politika, medyo bago nag-Holy Week, si Itim. Ano ba yung sabihin ng acronym na Itim? I me trust, Inday trust, I me Marcos. O di kayo na, magtiwalaan na kayo. Kayo na, di ba? Tapos meron pa, di ba, inendorso din ni Vice President, si Camille Villar, na hindi naman din kinagat. Hindi, wala. Oo, wala. Actually, negligible sa masa. No? Basically, because there is mistrust on both sides. I think even the camp of the Dutertes really do not trust Aimee and vice versa. If I were them, I will not be trusting anyone, either of them too. Kaya wala rin naman tiwala yung masa sa kanila Yeah. Which, So mutual distrust. tama, oo. At saka isa pa sa masamang balita, itong actually masama na hindi maintindihan kung masama. Sumuko daw yung isa sa mastermind sa tumukot at pumatay kay Anson K, yung negosyanteng negosyo niya still, Yes. pati yung driver niya. Yung dalawang Pilipino at saka isang Chinese nasa kustodiyan na ng PNP. So ito ang latest. Ang sabi kanina ng PNP o kahapon, ito pala si David Tanyao, yan yung mastermind sa pagpatay kay Anson K, isa sa mastermind. Sangkot din siya sa pagdukot at panggagahasa dun sa finance officer ni Alice Go. Yes. Oo. Meron parang, I don't know how true this is because ang sinasabi, there is 120 million money involved na hindi nabalik ni Anson K. And there are rumors, allegedly, it's Pogo money. Pogo? O, syempre Alice Go And I don't know how you will connect that because you see the picture of Mr. Harry Roque with the same David Tanyao. and you also see the Aimee Marcos. So as to how and why they're connected and why they're in that same event, we do not know. So kaya lang, pag pinagtagpitan mo, di ba? Allegedly, si Harry Roque is involved with Pogo, si Gore is involved with Pogo, allegedly also, and then yung kanyang finance officer was dismissed. Abducted and raped. But she dismissed it. Dismissed her. Abducted and raped. So, masalimuot pagka-involved talaga yung mga Pogo. Alam mo, sa dami ng pinapasok na kriminal ng nakarang administrasyon, mga pinapasok sa bansa. Kaya ewan. And they have the audacity to call for sovereignty. Sinid daw natin yung sovereignty natin when we, what do you call this? Brought the The ex-president Duterte to Hague. Kulang pa yun.
Alam mo, sinabi ko, napabulong ako to. Talaga. Bulong pa ba yun? At ito ang isa sa isang, ako para sa akin, ito malungkot din na balita. Oo. Isa sa tawag sa mga malaking pasabog din itong mga sinisi na ng Malacanang si Senator Cynthia Villar sa pagtaas ng presyo ng bigas. Ba't ngayon lang? Di ba nangangako si Bongbong Marcos before? Ibababa niya ng 20 pesos. At that time, hindi ba niya alam na kasalanan daw ni Cynthia May Villar yun? RTL, rice tarification to. Dahil alam mo tinutulan yun di ba? Instead na dapat sa NFA, National Food Authority, Oo. yung pag-aangkat ng bigas, napunta na sa pribado. So, Panahon ni Duterte yun, naging ganun. lagi naman ganun. Tinanggalan ng power yung NFA. NFA. Before kasi, nabubulok naman din yung mga bigas ng NFA, no? I don't know whose time was that. Hindi, ang natatandaan ko dyan, panahon yun na hindi na sila binigyan ng authority to sell. Parang ginawa lang silang bodega ang nakaimbak doon para sa kalamidad nila. Pero at the time, Oo. umaangkat tayo, pero marami nabubulok sa bodega. So, Oo. meron din problema Hindi yun. sila nag-aangkat. Hindi, I'm not saying that sila. Ang sinasabi ko, nag-aangkat tayo, Mm. ibinobodega, bakit hindi muna inilabas yung mga bigas na yon at nagkaroon lang ng bukbok? Ano yun rice. Normally ho, Rice cartel. pagka pina-privatize, supposedly, mas maganda yung patakbo. Pero pag yung monopoly at kinakartel, nagiging kartel, yun, masama yun. Kasi isa lang ho ang nagko-control ng presyo. Kayang-kaya niyang manipulahin yung price, kung supply and demand. So, ano nangyayari? We have a shortage of rice, and then kung hindi naman mag-shortage ng rice, sobrang taas naman ang bigas. Oo. Presyo ng So bigas. kung ako yung ando doon sa press briefing sa Malacanang, ang follow-up question ko doon kay Yusek Claire Castro, anong ibig niyo sabihin? May kamay si Senator Villar sa rice cartel? Charot! Di ba nag-aangkat siya? Ay, nag-aangkat ba? Talaga? Alam mo naman dyan, di ba? Marami naman naglalabi. Oo. So, para bawalan yung isang panukala o isulong ang isang panukala, rest assured, merong naglalabi dyan. At pag may naglalabi, may makikinabang. Yun ang problema doon. That's why our country is still poor. Tinalo na tayo ng Vietnam. Tayo lang nagturo sa Vietnam, tsaka ng Thailand ng farming. Tayo ngayon yung nag-i-import sa kanila. Such a waste of talent. And speaking of talent, marami rin tayong health workers na nawawala na sa atin. Ay, oo. Totoo. Isa yan sa alam mo sa mga nakaraang survey ang prioridad ng mga botante, ang gusto ng mga botanteng bigyan isa sa pangunahing prioridad sana ng mga maluluklok, mga bagong maluluklok sa gobyerno, mga senador, congressman, ay kalusugan. Bigyan ng prioridad yung kalusugan. So, actually, bumaba yung natin yung healthcare system, pati yung sobrang bagsak, sobrang baba, sobrang pangit. Considering tapos na pandemic, Doon nag-umpisa yun Oo nga, ibig nung sabihin, pandemic hindi nakabangon. Diba? Lalong Pharmaly, bumabagsak. tapos yung mga face shield, Oo, lahat. tapos yung mga Anomalya. vaccination, nakikita mo naman yun So, ang daming kinuhang loans during that time, ng pandemic. Diba? Ngayon, hindi mo maintindihan, sinasabi nila para doon sa pandemya, pang-sustain. Pero, hindi ko ngayon maisip bakit napakaraming pera ng mga senador. Sinasabi nila, tapos sinasabi din ni Trillanes, yung bank account ng mga Dutertes, ang dami ng pera. Yung yung kumakandidato dun sa Quezon City kongresista na involved sa Pharmaly yun Ang lakas din nun. Sino yun? Si yung naalala mo nung during the Pharmaly investigation, yung sabi niya pagising niya nagulat siya may bonggang kotse na sa garahe niya. Or sana lahat merong gano'n na pagising. Kumakandidato na naman yun, natalo na nung nakaraan. Huwag niyo hong kalimutan yung mga taong gano'n na huwag niyong iboboto. Parang parang misis siya ni Alan Lim. Umattend diyan sa Quadcom Pinanood ko yun, umattend siya. Na hindi daw niya alam. Alam mo ba na involved sa drug syndicate ang mister mo? May nagtanong sa kongresista Parang shock to death pa, lola mo Sana, pagising ko rin bukas, meron na rin ako magandang sasakyan sa garahe ko. Bibi, padadalang Wish kita. ko lang. Padadalang kita. Maliit na konti.
Matchbox. Hindi, gusto ko yung masasakyan ko. Ano ka ba? Oo. So ito ha, bukod dun sa mga anomalya, sa pandemya, ito isa pang malaking issue dito sa usapin ng kalusugan, itong pagkuha ng 89 billion sa PhilHealth funds, di ba? Pag-divert. Actually, ito yung gusto kong sabihin, Rose. No? Na-enact yung PhilHealth eh. So pag in-enact yung ano yun, lahat ng pondo na yun, hindi mo pwedeng tanggalin doon. Kasi merong purpose kung bakit nandun yung pera na yun. Primarily, for the services and health welfare ng mga tao, doktor and everything. Ngayon, unused. Pag sinasabi mong unused, ba't hindi humanap ang PhilHealth ng pagkakagastusan para ma-improve yung healthcare system natin? Bakit kailangan ibalik sa National Treasury? Para saan? Para waldasin? Gamitin pork barrel. It's wrong. Mabuti na lang na ano ng Supreme Court, di ba? Pero marami nang fourth tranche na lang yung naiwanan eh, 29 billion. Pero pinababalik sa kanila, dapat lang maibalik. And, you know, I used to have a parang love-hate presumption on the recto. But with this issue, hate mo na. oo, ayoko na. Hindi na kayo magbabalikan. Hindi na. Wala nang balikan dyan. O para maging mas malinaw po maipaliliwanag sa atin ang naturang ang mga issue tungkol po sa healthcare system, sa PhilHealth, at kung ano-ano pa tungkol po sa industriya. Industriya ba? Hindi, sektor pala. Sektor ng kalusugan. Oo. Makakasama po natin ngayong gabi si Dr. Benigno Santi II, ang presidente po ng Health Workers Party List at third nominee po ng Health Workers Party List. Magandang gabi po, Dr. Santi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, Dr. Santi. Yes, good evening. Ikaw na, marami pong itatanong sa inyo si Miss Aida. Yes, Miss Dr. Aida. Santi, ito lang ho yung overview ng ating present healthcare system. No? Alam naman ho natin ngayon na yung pondo ng PhilHealth ay dinivert, binabalik sa National Treasury. Actually, naka-third tranche na ho ang pagbalik na stop lang dahil denial ng bayan muna yung petition kaya na-stop yung fourth tranche. But we all know that when the law is enacted, dapat po yun hindi nagda-divert yung funds. Ngayon, kung sinasabi din nila na unused funds, ang tanong ko ho, sobra-sobrang nahubang ganda ng ating healthcare system para wala mapaggamitan ng 89.9 billion pesos. Dr. Santos. Yes, alam niyo po, ang dami nating problema sa ating sistemang pangkalusugan sa ngayon. Ito po kitang-kita lang natin eh. Ang isang na gawin natin para makita natin kung gaano kahirap po ang ating lalo sa pampubliko na sistema. Pumunta lang po tayo do sa mga emergency room ng mga public hospitals natin. Makikita po natin na patong-patong po yung mga tao at napakaraming mga naghihintay na ma-admit o kaya magkonsulta. Ganun po kahirap yung ating sistema. Kaya ang sinasabi nga namin, bawal po magkasakit. Kasi magkasakit ka at wala kang pera, talagang magkakaproblema ka. Kitang-kita po natin yan eh. Kaya ang sinasabi nga po namin, bakit kinakailangan alisan ng pondo yung PhilHealth samantalang napakarami pong pwedeng paggastusan ng ating PhilHealth sa ating mga ospital saka sa ating mga pasyente. Sa ating mga doktor na rin. Pati workers, health workers, Opo, mga health doktor. workers. Daming Opo. hindi nababayaran sa mga doktor. Yun ang kanilang PhilHealth na dapat nilang singilin sa gobyerno. Ang sinasabi ko pala ng PhilHealth ngayon, wala daw kung utang ang PhilHealth. Wala daw kung utang Hindi po totoo. sa mga doktor. Natawa si Hindi po. Doc. Pero tingin ko alam ko kung bakit natawa si Doc. Kasi marami akong kaibigan at ang sinasabi nila, paano nila sasabihin na walang utang? Tingnan niyo ito, Dr. Santos,
Santi, kung tama. Opo. Ah, Opo. Magfa-file lang ho ang mga doktor. Diba? Alam naman ho natin ngayon yun, ano, na pag meron ho silang ginamot na PhilHealth member, kukubrahin nila yon, ipa-file nila ng hospital sa PhilHealth. Pero ang gagawin ho ng PhilHealth, ipinababalik ho yan sa ospital. No? Kesa napakaraming dahilan kung bakit hindi. Ano. So, practically, ngayon, pag sinabi nilang wala kaming utang, kasi lahat ho, binalik nila sa ospital. So ngayon ho yung mga doktor, sa totoo lang, sentimiento rin ho ng mga doktor, nagbubumerang din ho sa pasyente. Kasi yung mga karamihan ng doktor, parang sinasabi nila, kung ganun din lang naman, hindi naman din lahat ng PhilHealth, Kasi lahat ng pasyente ay PhilHealth PhilHealth members. Mag-concentrate na lang kami sa privado. Eh, kanino ho Yan. bubumerang ito pagka ganun? Di hindi ho Totoo ba dun po sa yan. mga pasyente? Yan, Ano ba totoo yung po sinabi yan. mo, ano? Doc, yung ano daw? 3 months, 3 3 years? months, no, 3 years advance. 3 years Ano advance nila? ang hinihingi ng PhilHealth sa Yes. mga Hindi. doktor? Paano ho ba yun? Hindi, ganito po ang ano. Dati po kasi, ang sistema, meron pong tinatawag na accreditation fee. Yung mga, pero maliit lang po ano, ang hinihingi nung araw. Ngayon, sa mga nakaraang taon, I think 2023 or 2024, sinimulan pa nila ng alisin po ano, yung accreditation fee ng mga doktor. Supposed to be ano, accreditation fee aalisin. Pero nire-require po yung mga doktor na magbigay ng kanilang contribution no as a PhilHealth member. Inalis nila yung accreditation fee, pero yung mga doktor nire-require nila ng contribution daw no sa ano sa PhilHealth. Tapos ang basihan po ng contribution na tinasabi nila ay Yung income income. tax. Opo, yung income ng ano ng mga Yes, income ng tax mga, return. ng mga doktor opo, yung ITR ng mga doktor. Eh sinasabi po namin, pag yun ang ginamit ninyo, napakalaki ng ibabayad namin kasi yung mga iba pong doktor hindi naman sa practice lang nila kumikita. Totoo. Yung mga ibang doktor po meron mga negosyo. At hindi ho lahat ng pasyente nila ay PhilHealth member. At kung 3 taon ang hinihingi ko, kasi kausap ko, 3 years in advance, ang point ko, hindi naman ho pare-pareho yung dating sa inyo ng pasyente. So, paano ho yun? Mag-a-advance kayo ng 3 taon based on what? On, let's say, itong assumption, itong taon na ito, let's say 2 million or 3 million. Eh, what if it happens next year? Eh, lumabas ho, 500,000 lang. Makakakolekta pa ho ba tayo sa gobyerno? May babalik ba nila yun? Hindi po nagbabalik ng pera ang gobyerno Yun, Yun yes. ang problema natin. Yun ang problema natin. Kaya sinasabi po namin, itong sinasabi nilang contribution na ito ay a form of double taxation Correct. Kasi tinax ka na ng BIR. Tinatax ka pa rin ng PhilHealth. Tama ho yun. Ano yung paninindigan dito ng mga doktor? At saka, ano ho ba ang ginagawa ng Philippine Medical Association? Kasi alam ko, miyembro kayo, ang mga doktor, miyembro. Meron ding membership na ginagawa. Tumatayo ho ba ang PhilHealth para sa mga doktor? Ay, ang Philippine Medical Association? Ang Philippine Medical Association po ay matagal na nakikipag-usap dito sa ating PhilHealth para ayusin itong problema na ito. Kaso hanggang sa ngayon po, wala pa rin nangyayari. Kaya nga sabi namin, siguro dapat dalhin na rin ito sa Korte Suprema para pigilan sila, di ba, na mongolekta ng ganyan. Ay, pwede ba ba idagdag yun dun? Ay, tapos na yung oral argument Hindi po, ibang kaso po Ibang ito petition naman, ibang petition. Ibang kaso po ito Ibang kaso kasi doktor na doktor. Pero alam niyo, Dr. Santi, ganito lang ho yung pagtingin. Gusto kong malaman yung opinion niyo. Kasi pag yung mga katulad ng ngayon, bakit ho napakahirap ng bansa natin? We have 300,000 unfilled health workers positions. Wala akong gustong mag-apply. Bababa na yung sweldo, kakatadobo lang ganyan, double taxation pa. Paano ho ngayon magpapagamot yung mga tao nating mahihirap? Alam nyo, yan ang natin Yan po ang ating malaking problema. Karamihan po sa mga hospital ngayon, napakahirap ma-admit. Kahit sa hospital na sana ko, Capital Medical Center po ako Kahit sa amin po, kasi meron po kaming 1-2 floor na hindi po ginagamit. Bakit 2 floor ng hospital, bakit po hindi ginagamit? Kasi wala pong nurses
na makuha Oh, para More mag-ban. excuses. Opo, Tapos kaya yung Ang equipment ginagawa- ang taas, no? Mataas din Opo. ang 13% yata ang taxes. Opo, yan po. Yan po ang isang problema pa. Pag kayo nag-import ng mga equipment, ng mga gamit sa ospital, 13% po ang ang tax. grabe. Tapos ang 13%. napakahirap po maglabas sa ating customs. Alam mo, sa totoo lang, pero yung billionaires, hindi nila binubuwis pa ng ganong kalaki. Correct. So, Pero yung mga ganyan na para sa healthcare Parang- system, alam nyo, hindi lang, eventually, it will redound to the poor. Because kung paano ho nasiservisyohan yung mga tao mahihirap. Yung mga doktor naman ho natin, pinag-aralan naman natin ho yan, nag-take ng 8-10 years, ng residency, nag-fellowship. Karapatan naman ho nila siguro mabuhay, pero okay lang ho na masingil sila. Huwag naman siguro yung ganong double taxation. Nabubuwisan na ng Bureau of Internal Revenue. And then pagdating dyan, hihingan pa ng 3 years. And what is their justification for asking for 3 years advance? anong basis nila doon? Anong may memorandum ba? Ano ba yan? Memorandum circular, executive order, ano bang basis? Meron pong memorandum ang PhilHealth. Na sa memorandum nga, ang sabi nga po, inaalis na raw nila yung accreditation. Pero nire-require nila yung contribution. Ganun din po yun pinalitan lang po yung Mas tumaas pa. pinalitan Mas lang po yung tumaas. pangalan. Opo. Oo. Diba? Anong balak mong gawin? Pag-petition sa Supreme Court. Sa ngayon po, habang wala pa yung petition sa Supreme Court, ano yun? Diretso lang sila sa pangungulekta sa inyo. Opo, tuloy-tuloy lang po ang pangongolekta nila. Yun pong malaking problema dito sa ating Pero Dr. Santi, you cannot refuse not to treat the PhilHealth members. Am I correct? Actually pwede pong ang doktor po kasi sa amin pong ethics ay po pwede pong mag-refuse ng tumingin ng pasyente. Okay. Pero hindi Naiisip po namin ginagawa yan eh. Wala pong Correct. doktor na Correct. gumagawa niyan na pag dumating yung pasyente sa inyong clinic, hindi ako member niyan umalis ka na, maghanap ka ng doktor. Hindi po namin ginagawa yan. Wala pong doktor na gumagawa niyan. Wala namang gumagawang ganun, doktor. Wala nga, kasi ethics, nila, sinupaan nila yun eh. Pero ganito lang ho yung tingin ko. Ano ho ngayon ang nakikita niyong solusyon? Eventually, pag hindi ho ito naiayos, tingin ko rin ho, kahit anong sabihin natin na ethics, sinumpaan yung tungkulin, magsasawa rin naman ho siguro yung karamihan ng doktor dahil hindi ho nakakasingil. At kung nakakasingil man ho sila, pahirapan, paduguan. Let me cite you a very experience. I used to work for TV5. And then at one point in time, sinasabi ho ng PhilHealth, doon sa interview namin, nabaha yung kanilang papers. But actually, I have with me at that particular time, a stack of papers which is untrue. Hindi ho nabaha. Ayaw lang nilang bayaran. But when we call their attention, madaling-madali ho, sinabi, babayaran. So ano ho ba ang pwedeng measure na pwede niyong gawin para naman ho, para ho makolekta ito, mapigil yung pag-divert at maibalik yung 89 billion unused funds, mapilit ho sila na gamitin ito sa tamang pamaraan. Sabi nyo nga ho, marami ho tayong hindi nasiservisyo ang mga pasyente dahil walang nurses. Hindi ho natin na-increasean yung mga sweldo ng ating mga healthcare workers na nagpapakahirap, lalo na ho nung COVID, di ba? Tapos, ito, hindi rin ho nababayaran ng yung mga yung doctors ng reimbursement nila. So, ano ho ang naiisip ninyo at ng Philippine Medical Association? Gusto sana namin matanong kung we were trying to get hold of a representative from Philippine Medical Association to basically ask what steps will they undertake to solve this problem. Alam niyo po napakalalim ng problema sa PhilHealth. Ang sinasabi po nilang reason, kaya po ibinabalik yung pera daw ng PhilHealth kasi hindi nga po nagastos. Bakit po hindi nagastos? Bakit po hindi nagastos? Kasi may problema sila sa kanilang pamamaraan ng paggasta. Ayaw nila ilabas ang pera. 'Di ba? Saan mo ba nila ang nilalangin? Parang sinadya no?
Hindi nga po natin malaman eh. Kaya ako po, personally, ang nakikita ko dito, kinakailangan po talagang i-revamp itong ating PhilHealth. Yung mga tao saka yung mga pamuno na namumuno saka yung sistema ng ating PhilHealth. Kasi napakatalamak po ang problema rito eh. Sobra na, ibig sabihin. Ang dalas na magpalit ng pinuno ng PhilHealth pero hindi nagbabago eh. Hindi, Cash cow kasi yung PhilHealth eh. Oo. yan ang sinabi niyo. Kasi napakarami pong pera, no? At yung pera na yan ay hindi po natin malaman kung paano nila Dinidisperse. Opo. Sa mga ospital lamang, sa aming ospital, milyon po ang 200 million, 250 million, ganun po ang utang. Eh pag maliit lang yung ospital, Tapos paano sabihin nila walang paggagamitan? Hindi. Ang sinasabi nila wala silang utang. Kasi wala nga, silang utang kasi hindi nila tinatanggap eh. Hindi nila kinikilala yung Kaya bayarin. pinabalik nila sa ospital. Hindi kinikilala yung bayarin. Hindi ba? So, Hindi, ito ito nga po approved na ito eh. Yung utang nila sa amin, sa ospital namin ay approved na. Pero hindi pa rin nila binabayaran kasi meron pong halaga eh. 150 million. Oh. Meron na silang utang talaga eh. Ang problema, hindi nila binabayaran. Ibig sabihin, Oo nga, tapos sasabihin nila na-process na po nila yan eh. sila. Hindi lang nila, ayaw lang nila bayaran. Yun po ang problema. Malulusog. Binabayaran po, unti-unti lang. paano, yung PhilHealth members, no? Kasi inuobliga ho nila yan na bayaran, magbigay ng contribution. Pero hindi mo ba mali na uubligahin ng isang tao, ang isang kumpanya magbigay ng PhilHealth contribution and then that corresponding health services is not going to be available to them simply because there's no money from PhilHealth and it was diverted somewhere else? Yan po ang napakalupit na problema po. Kasi nire-require po ng 5% no, ng ng monthly Can we income. refuse? As ordinary employees, can we refuse to pay? Hindi po kasi lahat po kasi ng mga employed persons are required eh. And their employer are also required. Kaya pag kuha po ninyo ng inyong sweldo, ay bawas na po yung PhilHealth eh. Hold up yun eh. Pero siguro, what we can, Hold up ang tawag dun. meron ho akong radical question sa inyo, Dr. Santi, no? Do you think the Philippine Medical Association is ready to do battle against PhilHealth? Meron naman pong ginagawa, no? Hindi po. Alam ko po yung may ginagawa. ang ating- Pero yung talagang yung- kayang tumayo at kayang makipaglaban at kayang makipagmatigasan. Maraming organization ang tumatayo at nakikipagmatigasan. Well, di ba katulad nun, walang magre-remit ng taxes. There was a call that nobody will remit taxes. I mean, we can certainly call for that also. Because if I'm not going to be treated anyway, I will not get the health services that I am supposed to get. Bakit ako magbibigay? Para naman hong scam yun, di ba? Nag-contribute Yeah, tama. ako, Tama na. tapos wala ko mapapala yung isang tao na nagkasakit. Simply because walang pera dahil inilagay nila sa iba. Kaya yung mga actually meron po mga hospital na hindi nga nila binabayaran. So ang ginawa po ng mga hospital, ayaw na nilang tumanggap ng PhilHealth. Pwede naman po yun eh. Kaso ang problema po kawawa naman yung ating mga yung ating mga pasyente, di ba? Pero ganito lang ho yung Yan po ang problema. patingin ko dyan, It might be radical, but pero hindi ho ba dapat ang una hong nakakakita ng kalagayan ng mga sinasabi nating nakakaawa pa? Yung ating pamahalaan. Naaawa tayo pero yung gobyerno hindi naaawa sa atin. Exactly po. So, dapat sila maibuntong natin yung sisi sa kanila, hindi ba? Biro mo naglalagay ka ng pera sa kaban ng bayan para meron silang nakawin. Correct. Oh, correct. Diba? Pero Napakasaklap na katotohanan eh. So, Dr. Santi, ano kung nakikita yung solusyon dito?
Ang unang-unang po, yung kasi yung pong kasing sistema ng PhilHealth ay actually ay maganda, no? Kasi ano po 'yan yung insurance po 'yan ano ng ating mga kababayan eh. Ang unang-una pong dapat gawin diyan, tingnan po no yung ating mga tao unang-una na nandiyan diyan, no? Tapos pangalawa, dapat po higpitan no yung ating sistema sa PhilHealth. Sino Kinakailangan maghihigpit po doon? batas po ang kinakailangan diyan eh. Alam Dapat niyo, po marami kasi tayong may batas mas dapat po kasi merong mahigpit na mga checks ang ating mga humahawak po ng mga malalaking pera katulad ng all PhilHealth. due respect, Dr. Santi, I think we have enough laws. What we lack are people of integrity. Yan po. Kaya nga unang-una nga sinabi ko na nga po yung mga tao na kinakailangan Kaya nga. natin ayusin Kung po natin hindi yung ho, mga tao. wala hong integridad yung mga namumuno. Yung bang Doc, sa PhilHealth Board ba merong representative ang health workers? Hindi ko po alam ang komposisyon ng pero I know Meron. na wala po Oo. Dapat alam ang ko po na lahat ng walang di ba? organized. Dapat represented, oo. Ang Philippine Medical Association po hindi represented sa ating PhilHealth Board. Oo, Diyos ko po. So ngayon eto, Dr. Santi, Opo. dahil tayo po ay nagtatangkang maupo sa Kongreso bilang Health Workers Party List nominee. Sa palagay nyo, ano po naman ang magagawa ng inyong party list group para po masolusyonan itong mga binanggit nating mga problema? Ano po yung mga batas na pwede nating panukala? Ang unang-una pong gagawain natin pag tayo ay naupo sa Kongreso ay isang investigasyon ng PhilHealth. Talagang hindi po kasi naimbestigahan yan Kailangan po ng dapat ilantad talaga yung mga problema ng PhilHealth kasi nakatago po yan hindi natin alam Pagkatapos po noon, based on that kung sino po yung mga tao diyan na alam natin na nagpabaya at hindi ginagawa ang kanilang naatasan na tungkulin tanggalin po natin, palitan natin ng mga taong mahuhusay. Tapos ang pangatlo po ay dapat reviewin po yung batas ng PhilHealth at dapat higpitan po ang checks and balance sa ating Subject mo ba ng PhilHealth. COA, ng PhilHealth? Oo, subject ng COA Opo, ang PhilHealth, Doc. subject to COA po. So, sa aspeto po ng accountability, siyempre, igahan, tutukoy natin. So, yung mismong health workers party list ay willing to file cases against dun sa mga responsable po sa mga natutuklasang anomalya. Yan dapat po. Yan unang-una na rin po yan. Yan. Kaya dapat po talagang widespread na investigation. Hindi lang po sa PhilHealth, kundi mismong po rin, Department of Health din. Ayun, tama, Department of Diyan naman rin po tayo. Marami rin po tayo kasi problema sa ating Department of Health Naku po, paano health pa lang, napakarami na ng problema. Diyos ko po, edukasyon, health, ano pa? Bakit ka hindi magkakaroon ng maraming problema? Yung pera nga, cash cow. O katulad niyan, edukasyon. Bakit magkakaroon ng Intel Fund? Ito namang PhilHealth. Bakit madadiverse sa National Treasury? Para saan? Kaya nga para doon yun Unused, there's no such thing. Ang napakarami. Hindi ka mauubusan ng proyekto, hindi ka mauubusan ng pagkakagastusan sa PhilHealth. Hindi na uubos yung nagkakasakit Hindi. Tsaka ito, it's a total revamp of the entire system. Doon pa lang, magkakaroon na ng gastos. Pataasin lang yung mga sweldo ng mga nurses, magkakaroon na ng gastos. Diba? Bayaran yung mga utang sa mga regular, magkakaroon na ng gastos. So, to improve the incentives of so that we don't suffer brain drain. Gagalit na si Aida, Doc. It's so Galit na si Aida. It's so exasperating. Alam niyo, isa pang problema, ang inaano natin yung yung transfer ng funds sa treasury. Ang isa po, yung defunding ng PhilHealth. Yung defunding, hindi binigyan ng pondo. Hindi po binigyan ng pondo. Alam niyo kung anong reason? Kinuhaan mo na ng pera, tapos hindi mo pa pinondohan. Hindi mo pinondohan.
Tapos Double ayun po talagang illegal po 'yan. Saka reason po, alam niyo kung ano sinasabi? Kaya daw hindi Mm. nila binigyan ng fund kasi Oh. hindi naman daw po nagagamit ng PhilHealth Okay. yung Okay. kanyang funds. Hindi po Susundan dapat ko ho, bigyan Dr. bigyan ng Santi, funds. Okay. okay. Susundan ko ho yung kanilang lohiko, no? Kaya hindi binigyan ng funds kasi hindi nagagamit. Okay. Okay. Kaya nga po. So, kaya walang paggagamitan, so wag maningil. Hindi ho ba? Oo. Kaya nga po. Kaya nga So, po eh. So, ipinauubayan na lang ng gobyerno sa mga miyembro yung pagpupondo sa PhilHealth. yes. Diba? Yung papel ng gobyerno, Yung makukolekta ngayon, yun ang gagamitin nyo in the future. And then, pag marami na naman yan, dahil wala ko ginagawa, kukunin na naman nila. So, eh nga sabi siya, nag-aambag tayo para may nakawin sila eh. ito nga yung sinasabi. Kung ganito, this is the very reason why we can choose not to remit. And why doctors can choose not to take PhilHealth patients. Sisihin ng mga PhilHealth members ang PhilHealth at ang pamunuan ng PhilHealth. Meron na bang na-convict na PhilHealth official? Wala pa. Wala pa, no? Meron po Wala mga pa. natanggal ng araw. Pero Mm-mm. pinalitan lang po. Oo, ganyan na lagi, pinagpapalit lang eh. O pero ganun din naman, pag kahit palitan, ganun pa rin, kinakain pa rin ng sistema. Kasi it's really the integrity of the person. Tsaka di ba, may nag-uutos dyan. May nag-uutos din. Hindi naman siguro sariling diskarte rin nila yan. Kaya kanilagay nila dyan para meron silang ipagawa sa'yo. Di ba, Doc? Tama po yan. May pagawa, pero share and share alike. Kaya nga, may pinapagawa para na merong makurakot. Share and share alike. You know, I'm so disappointed with you, Senator, Secretary of Finance, Recto. Really. And, you know, your entire family is running. What the heck? Alam mo, sa totoo lang, gigil na gigil ako dun sa yung pinasa yung JAA ng 2025, walang pondo yung PhilHealth. Talagang grabe yung init ng ulo ko nun. Grabe. Hindi much. Lahat ng mga senador at sa mga kongresista pumayag dyan na walang pondo yung PhilHealth. Sino-sino? Huwag na natin silang iboto. Can you name them? Abas ang alam ko hindi pumirma dyan, na hindi pumayag dyan, siyempre. Kung sino pa nga ba? Di yung mga nananatiling mga makabayan dyan sa Kongreso. Yung makabayan black, ever since naman laging Senador. Sino mga Si I'm sure si Risa Hontiveros, hindi pumayag. Kailan natatandaan ko siguro baka dahil minority silang dalawa ni Coco Pimentel, baka pati si Coco Pimentel. Pero, Dr. Santi, I think it would take a while for yung pamamaraan na sinasabi niya. Tama ho yun, ano? Pero tingin niyo ho ba, makakaantay po yung ating mga kababayan at yung ating mga maralita na pasyente at yung mga doktor na minsan naman hindi naman lahat po talaga malalaki ang kita na hindi nababayaran. I think there should be a mass petition that and then a drastic measure for some people not to remit or for all not to remit at yung malawakan mong pagpapaliwanag kung anong ginagawa sa PhilHealth para pwede silang manindigan yung napunta lang ho si ex-President Duterte doon sa dahig sasabihin ng mga OFW hindi sila magre-remit ng no remittance wala akong kinalaman yun. So, ito lang, hindi ko nakikita yun, kundi pang-threaten. Ito, it has direct effect sa mga nagbabayad mo ng mga PhilHealth membership. Isipin nyo, walang pondo, tapos magbabayad sila, tapos hindi nila makukuha yung kanilang services na dapat, sabi nyo nga ho, insurance. They're not really assured of a medical services pagka walang pera ang PhilHealth. Di ba? So So, etong napakalaking problema sa sektor ng kalusugan. So, the more na kailangan maglagay tayo ng kinatawan ng na tunay na nagtataguyod ng solusyon para sa mga problemang yan. So, siyempre, andiyan si Dr. Santi. Sino ba yung first nominee? Dr. Santi? Si Robert Mendoza. Oo, si Abenuhar, no? Abenuhar, Yung second Maristela nominee. Abenuhar. Maristela Abenuhar, ikaw ang third nominee.
Alam mo sila yung hindi nyo na itatanong, ito pong grupo nila, walang pagod, nag-hospital hopping sila. Buong Pilipinas yan, Luzon, Visayas, Mindanao, para ipaliwanag yan yung mga issue na yan sa kanilang mga kapwa health workers. Itong si Dr. Santi, meron pa yung video na pinost niya sa Facebook para ipaliwanag. At saka nagko-call siya ng attention ng kapwa niya health workers na kasi minsan nakakaranas daw sila ng harassment, biruin mo. Nagpapaliwanag ka na sa mga kapwa mo health workers, pinapahabol daw sila minsan sa gwardiya, ayaw silang papasukin sa mga ospital. Pag yung ganyan, magkakampaign, papaliwanag ng mga issue. Wala yata katinuan nyo ngayon. Oh, may mga ospital na gano'n, di ba, Doc? Totoo po yan. Totoo po Kaya, yan. nako, napakahaba ng pasensya itong health workers party list para ipaliwanag mo yun sa mga kapwa mong health workers, di ba? Kasi ako Opo. iba ako, nadigil akong kumilos eh. I mean, I believe that yung proseso nyo po, we'll do it, but it's gonna take a long time. So I'm thinking of something that would drastically call attention to the fact of what PhilHealth is now undergoing because of these people who defunded PhilHealth. Kinuha na yung pera ng Double whammy ka. Kinuhaan na. Ito po hindi pa pinusuhan. sa mga membro ng PhilHealth. Tingin ko dapat po tayo hindi magbayad. Ay, ano yan? Anong tawag dyan? Kumbaga sa tax revolt di ba? Kaya hindi pagbabayad ng buwis. Ito naman, huwag ka magbabayad ng contribution. Tanungin ko, magbabayad kayo para saan? Kinukuha ho yung pera, dinalagay sa ibang sangay ng gobyerno, National Treasury. Walang kwentada, ha? Walang kwenta-kwenta ho yun. Pera nyo ho yun. Pera nyo kinontribute. Pera nyo. Pera din ng mga doktor. Pera ng mga members na nag-contribute. Bakit kukuhanin sa inyo? Dapat para lang dun yun. Dun lang ho yung nakaakda para sa health services. PhilHealth. Nothing else. Nothing more. So, why will you be remitting? Ako, sa akin lang. Baka Phil Rao. Ha? Phil Rao. Rector. Sorry, but that person is persona non grata. Ang taray, di ba? So, Doc, maraming Opo. salamat at Apo, sa thank ating you po. kwentuhan. Nako. Maraming salamat din po sa inyo at maganda po yung inyong sinabi. Kaya lang medyo kinakailangan po talaga natin ng dapat po ma-organize talaga po yung ating mga kababayan tungkol dito. Information dissemination because everybody should know what they're doing. Opo. Kasi iba dyan, mga pobre, mga security guard, everything, lahat yan kinakaltasan. Pagkatapos wala naman sila mapuntahang ospital, sasabihin, wala ho kaming bakanting bed. Kaya nagpapalipat-lipat yung pasyente. So, nako good luck, Doc, sa inyong... Opo, maraming salamat po. Good luck. Nako, ako gustong-gusto ko talagang More power, Doc. magkaroon kayo ng... Maraming salamat po. Nagkaroon din ng boses. Para yung ating health sector, talagang health, lalo na health workers, magkaroon ng clinic. Mamaya, mananawagan ako sa Philippine Medical Association. Mukhang nahihinaan ako sa kanila. Ay, ako dito na lang ako umaasa sa Health Workers Party List. Dead man ako dyan sa PMA. Hindi. Sila mga kolekta ng pera kung di nila kaya paglaban ng Ay, ano ba yan? May butaw? Oo. Ay, nako. Isa pa rin niya. Collect and collect. Bayad ng membership lahat ng tao dyan. Lahat ng doktor. Tapos hindi nila maitayo. Naku, nagagalit na si Aida, Doc. So, maraming salamat, Doc, Sana magkita Opo, tayo thank you po. Opo. sa pagbubukas Salamat po. ng 20th Congress, ha? Dr. Santi, thank you very much and more power to your goals. Opo, maraming salamat po. Thank you po. Good night. Opo. Makarecover ka na ba? Ang presyon mo? It's so disgusting. It is really disgusting. Alam mo ko ako sa'yo, magdadayo-in protest ako sa harap ng tinuruan Magdadayo-in protest ako sa harap Hindi ng na tayo yun kasi hindi ako pwedeng hindi kumain. Hindi, dine-in protest lang naman, higa ka lang naman doon sa kalye. Alam mo, meron na Ngayon magdala ka ng mat. Ng banig. no really. Hindi ko maubos maisip. Talagang, it's beyond my recto. What are you doing? At tapos itatayo pa ng political dynasty sa Batangas. Ito Ito yung mga iboboto nyo?
iboboto na ng mga tao. Ang lakas naman ng loob ng mga kampanya. Kinukuha niyo yung perang pinaghirapan ng mga tao na nag-contribute sa PhilHealth. Para saan nila yon? Para sa kanila, hindi para sa inyo at hindi para sa national government. It's not for the disposition of the national government. It is supposedly mainly for the use of PhilHealth for medical services, for the improvement of medical services and healthcare system in the Philippines. So question, hindi nyo na binigyan ng pondo, kinuhanan nyo pa ng pera. Bakit ho magbabayad sa inyo ang mga miyembro ng PhilHealth? Para meron silang kunin. Yun ang gusto kong sana itanong sa mga kababayan natin. At ang hindi nila nakikita dito, akala nila hindi naman nahihirapan din yung mga mayayaman. Pero yung mga doktor na nawawala ng siguro hindi magugutom mga bagong doktor. But they're losing trust. They're losing confidence to the O government. yung mga community doctors, kawawa. Naging doctors, di ba? Correct. Ko. At konti-konti lang naman ang nakukuha nila dyan. And not everybody na nagiging pasyente ng mga doktor ay PhilHealth members. So why are you taxing them? Why are you charging them 3 months of based on IPR, 3 years in advance? Tax the billionaires. My Not goodness, the doctor. you cannot even do that to those oligarchs. Ba't hindi nyo hinga ng ganong yun? Ganong karaming pera. Yung mga nagsasabong, nagpapasabong, yung may May mga mga online sabong na kakiskisan sito ninyo. ito mga doktor, mga pasyente, yung mga nagko-contribute, workers. O ngayon, Luha, pawis at dugo ng mga uring manggagawa. oo. So ngayon, wala tayong nurses. Kakaunti ng sweldo ng nurses. Yung magagaling nating nurses abroad. Kaya we have a brain drain. All because of corruption. It really comes from the word corruption. Really. It's actually, I wanted to say corruption is a silent killer. It's no longer silent. It is really a killer. Corruption is killing us. Saka Corruption kills. huwag po natin inormalize yung corruption. Tutulan po natin yan. Yes. Let's stop justifying. My goodness. And ito na yung sinasabi, may nakita ko, Rose. No? Mag-isip-isip na, wag na maging tanga sa pagboto sa pagpili. Ang hirap sa atin kasi pag nabobola tayo ng mabulaklak na magsalita, yung flowery words. And then, pagka tingin natin may maboporbetsyo tayo, sa politiko, gusto natin iboto, gusto natin kampanya, kahit alam natin, nuk-nuka ng kasamaan. Tama na, Aida. Maghunos dili ka. Baka ikaw naman ang magpadoktor sa init ng ulo mo. Magkikita pa tayo bukas ng gabi. Okay. Okay. Hinay-hinay ka na lang. Hindi, pero dapat matawag natin. Oo. Ako nga lang mag-die in protest talaga ako dyan sa harap ng ano. Hindi ka na pwede Ano? kamando. Sa DOA? Saan ba tayo? Ikaw na lang. Magda-die in Bakit protest. kita mo sasamahan ko? Magdadala ka ng banig, di ba? Magda-die. Paano nila ako buhatin ang bigat-bigat ko? Hindi disperse. Kay Daday Worker sa National Treasury. Ay, sa DOF, magda-die in protest, give deny birth to parents. Ay, nako. Okay. We are trying to educate everybody by doing this. Sana ho, makinig po tayo at patingnan natin na yung punot-dulo na kahirapan is practically because of corruption. Huwag na tayong bumoto ng mga kandidato may bahid ng korupsyon, may history ng korupsyon, at galing sa angka ng mga magnanakaw. Yes. At wala namang dapat dynasty. Nakita naman Bukas, ang ano natin, parang dynasty din. Anong parang dynasty yun? Tatalakayin natin. Oh, exactly. So, dynasty. Walang mabuting na ibibigay yan. Anyway. Okay. Anak ko po, awat na, Aida. Awat na. Hanggang bukas po muli. Ito si Rose Novenario para sa Point of View. Aida si po, punto de vista, hanggang sa susunod na bukas pa po. Bukas. At then, next Wednesday. Thank you. Good night.